kada ayon po sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA noong 2020, humigit kumulang na 2.6 million o katumbas po ng 10.8% ng mga Pilipino ay umuupa ng kanilang tinitirahan. Practical kasi ito sa iba, lalo na kung ang tao ay hindi pa kayang bumili or kumuha ng sariling bahay. Ang iba naman ay nalaluyon po sa kanilang mga trabaho, kaya napilitan na lang silang umupa. Marami naman na nakakatagpo na maayos na landlord or nagpapaupa pero minsan hindi lahat ay ganito ang sitwasyon. May mga pagkakataon kasi na hindi nagkakasundo ang magpapaupa at umuupa. Tama, pero paano kaya ang solusyon dito sa problemang to sa pagitan ng nagpapaupa at sa nangungupahan? Para tulungan tayo sa usapin ngayon, Ems, tungkol sa renta. Narito at makakausap na rin natin ngayon ang isang eksperto pagdating sa bagay na ito. So let's all welcome here sa Kada Umaga, Attorney Sherwin Ampon. Welcome to Kada Umaga. Good morning po. Good morning, Diana, Ma'am Ems. At lalong-lalo na po sa ating mga masugid na taga-subaybay ng Kada Umaga. Good morning po, mga kada. Attorney, meron tayong batas dito sa Pilipinas, no, tungkol dito sa pagrerenta. Pwede bang masabihan mo yung mga kada natin kung ano ba itong batas na to? Opo, Ma'am Emma. So maliban po sa lease provisions na nakapaloob sa Civil Code of the Philippines, ang pangunahing batas ukol sa pagpaparenta ay itong Republic Act 9653 o mas kilala bilang the Rent Control Act of 2009. No? Isinusulong ng batas na ito na protektahan yung mga nangungupahan, lalo na yung mga nasa low income bracket laban sa labis na pag-increase ng kanilang renta. No? Saklaw po dito ang mga rental properties katulad ng bahay, apartment, condominium unit, or di kaya ay Commercial spaces? no, just residential spaces only po. Kasama din po dito yung mga dormitories at mga boarding houses, no? Kung saan ang monthly rent payment ay hindi lalagpas ng 10,000 pesos a month. O na binabalangkas din sa batas na to ang mga grounds for eviction dito sa mga tenants at dito binibigay din, no, yung limit ng landlord tungkol dito sa tinatawag nating advance at deposit, no. Very specific, and it's expressly stated dito sa Rent Control Act na ang landlord ay allowed lang na maningil ng 1 month advance at 2 months deposit. Anything in excess to that ay violative po sa ating Rent Control Act. It's nice to know our rights, Yeah. diba? Especially pagdating sa mga ganito kasi sometimes nga matitake advantage. Sabi niyo po, may iba itong din. batas na to ay para sa mga nangungupahan. Paano naman po, meron po bang batas para sa mga nagpapaupa? Well, actually, it works both ways. Binibigyan ng karapatan ang mga landlords, yung mga nagpapaupa dito sa Rent Control Act na ito, upang mag-set ng limit sa kanilang increases. No? It also includes the right to collect the rent, and as it is consensual in nature, dahil ito ay isang kontrata, they also have the right to deny yung mga nag-a-apply na tenant. So they still have the discretion kung sino po ang bibigyan nila ng pagkakataon para umupa sa property. Required na every time magbabayad ka, laging may resibo dapat na binibigay sa'yo. Yes. Opo. Kapag wala, Well, nakasaad po ito, although wala sa Rent Control Act, pero nakasaad po ito sa ating National Internal Revenue Code, Section 237. It says that all persons engaged in business, including the lease of properties, shall issue official receipts. Otherwise, ay mananagot po sila sa ating tax code. Opo. Ito, attorney. interesting to know. May gusto ko itanong, attorney, kasi na-experience ko siya before. Like, dun sa before ko na condo, may mga gamit pa akong naiwan. And then, inaatat nila ako lumipat and I told them, pero all paid, wala pong problem siya. And then, pinaiwan nila sa akin yung, nag-move out kasi ako around 10 p.m. kasi hindi ko na makontak yung agent and then kailangan ko magpa-approve sa park management before move out ko, diba? Tapos, after nung nangyari nun, attorney, pagka alis ko, hinarangan ako, and sabi ko, hindi ko makontak yung agent, and then, inaatat din ako ng owner to leave the place kasi magpapatak sila ng 4K a day. Sabi ko, ang mahal. Ang Yes, mahal po. mahal. Sabi ko na, okay, mag-move out ako agad tonight kasi tomorrow ready na din yung another condo. Pero yung ginawa nila, attorney, pinaiwan nila yung boxes of food ko. Tapos sabi, bakit hindi po makuha lahat? And up until now, hindi pa nila ni-release even my deposit. Hindi na po sila makokontak. Ano po ba yung... Magandang katanungan, Ma'am Via. No? Actually, marami tayong naririnig na ganyang situation, unfortunately. Pero ayon sa batas, ito ay pinagbabawal. No? Walang karapatan ng mga landlord to withhold any personal belongings
ng kanilang mga tenant. No? Kahit mainabandona na ito, ay wala silang karapatan para i-appropriate sa kanilang mga sarili itong mga gamit na to satisfy kung ano man yung mga remaining arrears noong tenant. No? Walang automatic na nasa kanilang pagmamayari na po yun. May tama at wastong pamamaraan po para dito. So anong pwede pong gawin? Maaaring gawin ng landlord o ng tenant. Tenant po. Ang tenant, maaari niya itong ireklamo, no? Maaari niyang kausapin para hindi na humantong sa isang litigation, no? Which is sometimes na complicated at masalimuot. Try to talk with the landlord, no? To settle things amicably. Hindi daw makontak, attorney. Hindi ko na makontak attorney. Tapos nalaman ko yung agent ko din pala, yung lumipat sa unit ko. And then, hindi na ako nakabalik dun sa condo ko that time. So, naiwan na yung boxes of food ko. Bumili na lang ako ng bagong panluto, yung mga pagkain. Yung pinilit ko pa sila na ibigay sa akin yung mga clothes ko. Parang hindi siya tama. Dahil first time ko kasi asama nila magstay attorney. So, parang hindi ko alam ano talaga yung wasto or yung tamang paraan. So, hinayaan ko na lang. But up until now, hindi pa nababalik sa akin yung boxes ko na yun. Malaki siya, attorney. Then, hindi na siya nakukontak ngayon. Pag ganun ba, didiretso ka na agad sa abogado? Oo, or barangay? If futile na yung attempt to contact the landlord, but if you know their details, pwede na po silang kasuhan, no? May civil aspect po dito tungkol doon sa properties for damages, breach of contract, kung wala ka namang nilabag sa kontrata ninyo at sila ang yung may fault, bakit kanila pinaalis? At kung inappropriate nila yung mga gamit para sa kanilang mga sarili, pwede din silang makasuhan ng theft for that. Opo. So magsasampa agad. Okay. Yun naman, pag-usapan naman natin yung kontrata, attorney. Ayan. Kailangan ba kapag uupa ka na agad, nakaredy na yung kontrata? Pwede ka bang makipag-usap din dun sa landlord? Opo, magandang tanong din, no, Ma'am Emma. No? Anong Kaming mga lawyers ay we highly encourage itong mga parties, lalo na itong mga lease contract, to put it in writing. No? Although nakasaad din sa civil code na oral contracts are valid sa mga lease na less than 1 year, pero magkakaroon po kasi ng problema ito balang araw hirap ng ganun, pagdating ng enforceability ng terms and conditions because we cannot rely merely on human memory. So dapat naka-black and white para yung mga terms and conditions ay madaling ma-enforce balang araw. There would be tendencies na yung other party ay they will deny, no, nung certain conditions na yun. So mahirapan kayong i-enforce yun. Ano dapat yung mga nakapaloob doon para kapag tinignan natin, kasi minsan pumipirma na lang, di ba? Hindi na binabasa. So ano dapat yung makita ng mga kada natin, ito dapat ma-check ko to, kung ito okay ba to? Well, ang importante siguro, although there is a freedom to contract between the parties, no? They can stipulate any provision doon po sa kontrata for as long as hindi ito against the law, public policy, no, morals and good costumes. So siguro ang basic diyan is yung payment terms, no, yung amount at ano yung mga consequences kapag hindi ito nabayaran sa tamang panahon na sinet, no. Pero marami pa po yan at again nakadepende po ito sa agreement between the two parties. Again, this is a contract, everything must be consensual. Which leads us to our next question na mention mo na attorney kanina about paano kung hindi kaya bayaran, di ba? Opo. Ito, paano kung ang nangungupahan ay walang kakayahan magbayad ng renta? Gaano ba katagal to bago legally bago ipaalis yung tao? Opo, it is expressly stated sa Section 9 po ng Rent Control Act na failure to pay monthly rent for 3 months is already a ground for ejectment or eviction. For no? 3 months. For 3 months. But then again, it will be the discretion of the landowner, ng landlord, kung papayagan niya out of his or her tolerance na 4 months, 5 months, but the law says 3 months na non-payment, it would trigger a ground for ejectment. Apo. Ano kayang pwede mong ibang gawin doon, attorney? Kasi yung ibang ginagawa nila, kukuha ng gamit. Ganon. Kasi hindi nakakapagbayad ng renta. Pwede ba yun? Again, pinagbabawal po ayun, no? Dahil may wasto at legal na pamamaraan upang masatisfy yung mga arrears o mga kakulangan sa pagbabayad ng tenant. Hindi automatic na, ito akin na tong appliance mo. Hindi po Kaya yung minsan ginagawang collateral. Hanggat di ka nagbabayad, ito akin na muna to. Bawal po ba yun? Well, otherwise, there is an agreement between the two parties, pero if walang consent on the other party, no, you were coerced to provide that specific item or belonging, bawal po yan. Paano naman
naman yung, ang hirap kasi minsan pag sabihin mo na, halimbawa, 3 months na hindi nakabayad, pero ayaw umalis. Opo. Di ba? Doon sa pwesto o At doon ang sa hirap tinitirahan. paalisin din Oo. kasi nakakaawa. Anong pwedeng Diba? gawin? Opo. Unfortunately, ganyan din po yung mga dilema ng ating mga landlords po, ano, yung mga kasera po natin. However, meron pong batas tungkol dyan. Ano? Hindi sila binibigyan ng kapangyarihan upang gumamit ng dahas o puwersa para itaboy itong mga tenants. Ano? After all, they also have their rights. No? Ang maaari nilang gawin ay dumaan sa pakiusapan doon sa tenant, maaaring dumaan sa barangay for amicable settlement, at kung hindi ito magtatagumpay ay kinakailangan nilang mag-seek ng assistance ng isang abogado so that they can file a legal action, specifically itong tinatawag na special civil action for unlawful detainer. So that would be probably the best recourse there kapag hindi na talaga umalis nung tenant, no. Ito ba, okay, maano ka? Lahat kasi Ang dami nating nangungupahan. Ito ba, attorney, kung kung umuupa ka talaga, nagpapaupa, kailangan ba po talaga na may kontrata talaga black and white? Opo, importante po talaga yung kontrata, no. Gaya ng sinabi ko kanina, yung oral contract ay valid naman po, hindi void. Pero ang problema, yung enforceability balang araw. So we highly encourage na talagang nakasulat po yung mga terms and conditions in a notarized lease agreement or lease contract. Opo. Attorney, kung nagbigay ng 2 months advance and 1 month deposit, pero umatras, mababalik pa ba yun? Actually, magandang katanungan din yan kasi yung Rent Control Act is very specific about the advance and the deposit. Isinasaad ng Rent Control Act na ang landlord ay may karapatan lamang na maningil ng 1 month advance and 2 months deposit. No? Sa katanungan na 2 months advance and 1 month deposit, mali po yun. No? Doon pa lang. Dapat isang buwan lang yung advance mo at 2 months deposit. Yung advance mo ay at payment mo yon ng advance sa renta. Yung deposit will serve as a security deposit in case may damage or may mga hindi nabayaran na utilities. Opo. Gusto ko lang follow up question. Halimbawa umatras, attorney, pwede mo pang mabawi yun. Mababawi nyo ang inyong security deposit kapag wala namang nasirang mga kagagamitan o lahat naman ng mga utilities ay nabayaran. Ngunit yung in-advance nyo na renta, it's as good as binayaran nyo na yung stay nyo sa buong buwan na yun. Alam nyo, buti na lang mabait yung pinagrentahan ko noon. Landlord. Kasi nagrenta ako ng isang condo sa may Cubao noon. Tapos sakto, parang ilang days pala ako tumira. Tapos biglang, yun na nga, nag-lockdown na, pandemic. Ginawa niya, binalik niya lahat ng binayad ko. Wow, bait. Pero hindi lagi gano'n. Hindi lahat gano'n. Kaya pong madaan sa pakiusapan. Opo, Di ba, pwede naman attorney? po. Mayroon ding nakasaad na grounds sa Civil Code for early termination or pre-termination of contracts. Isa po dyan yung mga force majeure na tinatawag natin, yung mga unforeseeable at mga circumstances that are beyond our control. Tulad po nung nakaraang Tulad nun, pandemya, pandemic, it's beyond our control. Kailangan niyo pong umalis, kailangan niyo pong mag-relocate. So, pinapahintulutan naman po ng batas na i-terminate yung kontrata. Tapos Ako nga mababalik po yung may experience din akong ganyan sa pandemic. I have a property that I rent for other people. So as the landlord, I didn't even feel how to parang pandemic yun bayaran niyo ako lalo. Alam mo yun, hindi na Singilin. hindi ko sila siningil. Talaga, I just let them go. But, attorney, pagpasok ko sa unit ko, hindi ko alam. They made it like, may mga bunk beds na sira-sira, na nilagay nila, iniwan. It's not allowed to smoke inside the property. There's super amoy sigarilyo, amoy yosi, di maganda. Ang dumi ng mga walls, so I had to renovate. Opo. Pero hindi ko sila mahanap because they're from China. So, hindi ko sila mahanap ngayon. But that's also something I could have filed a case. Correct po, opo. Kahit kahit hawak ko yung deposit nila. Opo. For as long as may damage on your part, Yes, meron. there's a breach on their part with regard to the contract, then that's something that you How can... common is that, attorney? Kasi parang feeling ko medyo matrabaho yung ganitong case. No? Opo, it's very common. However, konti lang yung nagpupursue. Yun, Because, again, when you enter into a litigation, you have to Diba? spend time and money on it. Yes. Opo.
It's a lot. Pero It's halimbawa yun hassle. sa'yo kasi nasa yung deposit, di ba? Yes. Kulang pa. Kulang for the renovation. So, pwede mong habulin kasi may mga IDs ka nila eh, di ba? Yes, Hinihilan oo. yan sa Pero wala na contract. sila dito sa bansa. Kaya nilet, Yun yung pandemic mahirap na minsan. Sa Hindi landlord. natin Ganun. tinutuloy yung action kasi alam natin yung hassle, Yes. di ba? Pero mauulit at mauulit kapag hindi natin ginawa. Correct. Opo. Halimbawa naman, attorney, may sira, nangungupahan tayo, may sira, ding-ding, ganyan. Sino dapat magpa-repair? Ayaw nga, Nangungupahan maganda ba or nagpapaupa? Well, generally, yung for purposes of making the place habitable, no, yung mga major repairs, responsibility po yan ng landlord, no, to make it habitable. Yung mga hidden defects actually, kapag may mga non-apparent defects na bigla na lang sumulpot, no, Bigla palang may tulo. bilang may di ba? tulo or may mga correct. wirings na naputol na hindi apparent doon sa inspection, responsibility ng landlord po yan, no. Yung mga minor repairs na due to wear and tear, no, ng mga repeated usage ng tenant, ay responsibilidad po yun ng yung tenant. Para i-repair po yun with notice of course sa landlord. sa So mga if repair na ever, ginagawa. ni-repair namin ng isang unit na nirerentahan namin and iniwan namin ng deposit sa landlord, kailangan pa rin namin baklasin yan or how do you say, backlash, di ba? Baklas. Okay. opo. Baklasin lahat or dahil na hawak naman nila yung deposit, okay. Well, number one, if it is stipulated sa contract, then yung Depends. stipulation na yon ang masusunod. However, kung wala naman, ayon din sa ating civil code, ay maaari yung baklasin yung mga yon or maaring bilhin na lang or bayaran or i-compensate na lang kayo ng landlord if it is a necessary improvement. Pag sinabi nating necessary Gets. improvement, Yes. ito ay to preserve yung property. Pero pag ito ay decorative purposes lamang, ornamental, Siyempre, hindi. aesthetic purposes, nagkabit ka ng chandelier, no? Hindi naman siya necessary at binaklas mo, nakapag-cause ka ng destruction or damage sa property, ay magiging liable po kayo noon. Yes. Okay. Ito naman, gaano naman kalaki ang dapat itinataas sa Yan. renta? Opo. Ang pangunahing ahensya ng gobyerno na nagtatakda ng increases na ito, no, ayon sa Rent Control Act ay ang Department of Human Settlement and Urban Development, no. Every year nagva-vary po ang percentage ng increase ng rent. Ng rent. Last year it was 4%, no. And this year, just last month, January, they have implemented or imposed a 2.3%. So bumaba siya this year. 2.3% ang maaari lamang i-increase ng mga landlord. So, for example, ang monthly rent ninyo ay 10,000 pesos. So, hanggang 230 pesos lamang ang kanilang maaaring i-increase sa mga existing tenants. No? Pag tenant ko ng 2025 and then nag-renew ka this year, they can only increase as much as 230 pesos or 2.3% noong monthly rental. 2.3%. Opo. So, Yun- dapat iniisip po natin yan kasi baka mamaya, di ba, minsan yung biglang, ay, magtataas ilang buwan pa lang, nagtaas na agad ng renta. Yes. So paano palang gagawin pag Oo, ganon, paano? attorney? Opo. Kapag tinaas nila, pero alam pala natin ang batas. Well, we have to qualify, yung Rent Control Act ay applicable lamang sa mga may monthly rental na 10,000 and below. Yes, no? sinabi mo yung kanina, Opo. correct. Kapag more than that, ay hindi na to saklaw ng batas. So, the wow. terms and the agreement of both parties will govern, no? Kung ano man yung increase na nakapaloob doon. Attorney, bakit? Kasi ang pinoprotektahan... Bakit ganon? Pang protection hanggang 10,000 Opo, lang? ang, dahil, Parang konti na lang yung Mas makikita mo, upahan mo for 10,000. Magkano nang Tsaka, renta? konti lang yung increase nila, 200 pesos kasi 2.3, di ba? So, parang Opo. walang effect yun compare sa mga mas mahalang pagre-rent. well, ang pinoprotektahan po ng batas na ito, gaya ng sinabi ko po kanina, yung mga nasa low income bracket. No? What about yung mga iba? Yung mga maka-afford, yung may ano naman, Above 10,000. above 10 naman, ay depende na po yun sa kasunduan ng parties, ng So, lessor may at batas lessee. din for those? Pero ano naman depende. Sino ba yung inaano mo? Parang ikaw ba na nagpapaupa or ikaw well, na both. umuupa? Like, ako, personally, I only follow yung pagtaas ko doon sa isang unit ko na pinagre-renta ko sa ibang tao. Ang pagtaas doon, it really depends on the market. Opo. So, hindi siya talaga, hindi ko nga alam about yung batas, no? Pero what I'm asking for, it's because sometimes when we are renting something and then we want to renew it, we don't have a choice kasi all our things are already there. That's Tapos where ang you taas na are. sobra. Yes. Opo. That's where you are. That's where you chose kasi it's suitable for where you're working. Kung nasaan ka, yung buhay mo ay yun na yun. Biglang sasabihin nila, sige, ang tataas namin dyan ay mga
10K, Opo. 5K. Wala po tayong batas doon. Wala po dahil consensual nga po ito. Sakit? It requires the consent of both parties. If you're not amenable to that, then you have the option You have to to walk away. go out. Opo. Oo. Ang hirap, wala talagang choice kapag ganyan. Mga Kada Squad, meron po ba kayong katanungan? May mga nagrerenta po ba sa inyo? Anyone? Wala naman. Wala na. Baka meron ba tayong nakaligtaan, attorney, na gusto mong advice sa ating mga kada? Para po sa ating mga umuupa, itong binanggit ko na Rent Control Act, gaya ng sinabi ko po kanina, ay applicable lamang sa mga nasa low income bracket. So, ngayon na may bago kayong natutunan tungkol sa Rent Control Act, ay may kaalaman na kayo upang maprotektahan laban sa mga labis na pag-increase ng inyong monthly rental po. Sa mga nagpapaupa naman. Papaupa naman, Sa mga attorney. nagpapaupa naman po, again, hopefully meron kayong natutunan. Meron po tayong mga grounds na isinasaad sa Rent Control Act. May grounds for ejectment, meron po tayong limitation pagdating sa advance at saka sa deposit. At of course, meron po tayong cap or limit pagdating sa annual increase, sa increase ng monthly rental. Opo. Doon lang yun sa 10,000 and Opo, below. 10,000 and below. Sana sa susunod may 10,000 and up. Oo nga, saan mahanap tayo ng 10,000 na bahay? Ang mahal, parang ang mahal na ngayon. Magkano ba renta ng apartment ngayon? Pinakamababa. Mahal. Nasa 15? Meron akong 15. Tignan mo, 15 na pinakamababa. studio unit pa yan, 15K yung ang charge ko sa ibang diba? tao. Oo, ganun. Depende pa yun sa Depende. lugar. Oo. Diba, parang Depende wala, sa- may 5,000 pa ba? Parang ano na Wala lang yun. na. Attorney, ikaw na lang Diba? magbigay sa amin ng Bed space 10,000 na na lang. rentahan. Hopefully po, Kwarto-kwarto na Hindi, lang. si attorney landlord, meron siya mga 10K pa rentahan sa atin. Ah, Joke lang. Attorney, kung sakali may mga tanong pa yung ating mga kada, baka may SOCMED po kayo, iwan mo yung social Opo. media accounts niyo po. Salamat po. Ako po ay isang consultant sa Ferrer Law Office na matatagpuan sa St. Anthony Building, Aurora Boulevard, Quezon City, just across Isitan, Cubao. Meron din po silang Facebook page, kindly check it out. At you can also contact me at attorneysherwinagbon@gmail.com, and you can also contact me sa Facebook. Maraming salamat po. Thank you, Attorney Attorney, marami Sherwin. bang mga lumalapit sa'yo, yung mga ganitong kaso? Oh, it's a very common, common. Itong ganito, yung mga sanlatira, yung mga renta, yung mga properties. Anong Marami mga po. problema nila usually? Ganun, mga renta, mga hindi nabayaran, mga ejectment Yung hirap cases. kasi habulin Hirap no? habulin ng Tapos gano'n? biglang nawawala. Nawawala na. Opo. Pero kaya naman, nahabol naman. Kaya naman po, kaya naman po. It takes time So, na. Takes time. Alam ko na kung sino kukontakin ko next time. Attorney, Salamat po. kukulitin Thank you. kita dyan. Sayang! Kaya mga kada, alam nyo na ang iyong karapatan kapag naharap po kayo sa mga ganitong klaseng sitwasyon. At para magkasundo ang mga nangungupahan at nagpapaupa, kailangan nilang irespeto at igalang ang isa't isa. Hello mga Kanet 25! This is Diana Menezes, and for more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment.